Salamat po sa ating pong Panginoon na narito po tayong muli upang tayo po ay magpuri, magpasalamat sa ating pong Diyos. At bago po tayo magsimula, meron lamang po tayong mga ilang announcements. By the way, welcome po sa ating pong mga regular visitors, sa ating pong mga first time visitor. Welcome po sa Perseverance Reformed Baptist Church. So, ang ating pong banggitin ko lamang po ang ating pong mga schedule of our stated meetings. Every Thursday, meron po tayong prayer meeting, 6:30 p.m. dito po sa ating pong, dito po sa iglesia po natin. Sunday school, ang oras po nating Sunday school ay 9 a.m. Patuloy po tayo nag-aaral sa ating pong church constitution. Followed by ang ating pong worship service at 10:30. And mamaya pong 1 p.m. meron pong Sunday school ang ating pong mga bata. Ganun din po yung ating pong mga teens. So please stay. Mamaya 1 p.m. after lunch. And then mamaya pong afternoon, meron po tayong 2:30. Ating pong afternoon worship. And then meron po tayong tracts distribution this coming Saturday. Ito po ay first Saturday ng month of May. So inaanyahan po namin ang mga available na to please participate sa ating pong street preaching and tracts distribution. Ganun din po, binabati po natin ng happy birthday ang lahat po ng nag-birthday this week. Si Kuya Dennis kahapon, happy birthday po. Kay Rosh today, happy birthday din. Pati kay Ate Lori this coming Thursday. So salamat po sa Diyos sa panibagong taon. So basahin ko po ang Psalm 46 verse 1. Sabi po dito, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabaga yon. Sorry. Pinapractice ko pa naman kanina to. Pero dito po hinangon ni Martin Luther ang kanya pong bantog na awitin na ang Mighty Fortress is our God. Pero hindi po natin kakantayin ito. Pero isa po itong paalala sa atin na sa kabila po ng mga pagsubok, mga dinanas po natin this week, maring mga nakaranas tayo ng mga trials, and even blessing. Kung may mga natanggap po tayo mga pagpapala sa ating pong mga hanap buhay, sa ating pong family, ito pong lahat ay dahil po sa ating pong Panginoon. At dahil po dyan, tayo po tayo lahat at awitin po natin ang hymn number 582.
Saglit po tayo manalangin. O aming dakilang Diyos, Ama naming mahabagin, papasalamat po kami sa inyo sa patuloy na biyaya niyo po sa amin. Binibigay po namin lahat ng pasasalamat sa inyo na kami po ay sinustain nyo. Inaamin po namin na hindi po ito dahil sa amin pong lakas o sa amin pong mga resources, kundi tanging lamang po sa inyong biyaya. Kaya po kami narito ngayon, kaya kami nakapagpatuloy, nakasurvive sa buong week na ito. Salamat po Diyos sa inyo pong pagtulong sa bawat isa sa amin at patuloy po kaming lumalapit sa inyo sa oras na ito na huwag niyo po sanang hayaan ang aming po mga isipan na lumayo. Gabayan kami patuloy ng inyong banal na spirito na maibigay ang aming atensyon sa pagsamba namin sa inyo. Binigyan niyo po kami ng 6 na araw upang gawin ang mga bagay namin, mga bagay dito sa mundo, kapagtrabaho, mag-aral, lahat ng ito, Lord, sinustain niyo po kami at ngayong araw na ito ay nilaan niyo po ang araw na ito upang kami po ay makapagpahinga. Bigay namin ang aming sarili sa inyo, ma-nourish ang aming mga kaluluwa, mag-benefit ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po nawa kami, O Diyos, na halalahanin din ang aming pong mga natanggap sa inyo sa buong linggo na ito, whether may mga trials man kami na dinanas or may mga pagpapala man kami na natanggap. Lahat po ng ito, O Diyos, ay galing po sa inyo. At nagpapasalamat kami sa patuloy na pagsama niyo po sa amin. At tulungan niyo nawa kami sa aming pong pagsamba sa inyo. Samahan niyo po kami patuloy. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Mari na po tayo mo po at awit pa po tayo ng isang hymn.
Makibukas po ang lahat sa aklat ng Exodus 1. At bago po natin basahin ang panibagong aklat na ating aralin sa scripture reading, nais ko lamang pong magbalik tanaw sa huling kabanata na ating napag-aralan sa Genesis. Nagtatapos ang Genesis sa kamatayan ni Joseph, ngunit hindi ito pagpapakita sa kawalan ng pag-asa, kundi sa halip sa Genesis 50 po, iniwan niya ang bayan ng Israel ng isang katiyakan. Sabi niya sa Genesis 50, tunay na dadalawin kayo ng Diyos. Pinangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob na bibigyan niya sila ng lupain at gagawin silang isang dakilang bansa. Kaya po kahit namatay si Joseph, nananatili siyang nagtitiwala sa Panginoon, natutuparin ng Panginoon ng kanyang pangako. Ngunit pagdating natin sa Exodus 1, makikita natin na ang kahulugan po ng Exodus ay pag-alis o departure. Pero dito sa Exodus parang makikita natin bakit parang kabaligtaran ang pangyayaring ito. Atin pong basahin ang hindi nagmamaliw at hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Exodus 1, verse 1, ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na dumating sa Ehipto, kasama si Jacob. Bawat isa ay kasama ang kanya-kanyang sambahayan. Sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad at Aser. Lahat ng taong nagmula sa balakang ni Jacob ay 70 katao at si Jose ay nasa Ehipto na. Namatay si Jose at ang lahat ng kanyang mga kapatid at ang buong saling lahing iyon. Ang mga anak ni Israel ay lumago at nadagdagang mabuti. Sila'y dumami at naging napakalakas kaya't ang lupain ay napuno nila. At may bumangong isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. Sinabi niya sa kanyang bayan, tingnan ninyo, ang sambayanan ng mga anak ni Israel ay mas marami at higit na malakas kaysa atin. Halikayo, pakitunguhan natin sila ng may katusuhan. Baka sila'y dumami at mangyari na kapag nagkaroon ng digmaan, ay umanib sila sa ating mga kaaway, lumaban sa atin at umalis sa lupain. Kaya't naglagay sila ng mga tagapangasiwa upang pahirapan sila sa kanilang mga sapilitang paggawa. Kanilang ipinagtayo si Paraon ng mga lunsod na Imbakan, ang Pitom at Rameses. Subalit habang kanilang pinahihirapan sila ay lalo silang dumami at lalong lumaganap. At kinaksuklaman nila ang mga anak ni Israel. Malupit na pinagpapalingkod ng mga Ehipsyo ang mga anak ni Israel. At kanilang pinapait ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mahirap na paglilingkod, sa luwad at sa tisa, at sa lahat ng uri ng gawain sa bukid, at sa lahat ng kanilang gawain ay malupit silang pinapaglingkod. Ang hari ng Ehipto ay nagsalita sa mga hilot ng mga Hebreya na ang pangalan ng isa ay Sipra at ang pangalan ng ikalawa ay Puwa. Kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebreya at pagtingin ninyo sa kanila sa upuang panganganakan, kung lalaki ay papatayin ninyo. Ngunit kung babae, ay mabubuhay ito. Subalit ang mga hilot ay natakot sa Diyos at hindi nila ginawa ang gaya ng inuutos sa kanila ng hari ng Ehipto, kundi hinayaan nilang mabuhay ang mga batang lalaki. Ipinatawag ng hari ng Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, bakit ninyo ginawa ang bagay na ito at hinayaan ninyong mabuhay ang mga batang lalaki? At sinabi ng mga hilot sa Paraon, sapagkat ang mga babaeng Hebreya ay hindi gaya ng mga babaeng Ehipsya. Sila'y malalakas at nakapanganak na bago pa dumating ang hilot sa kanila. Kaya't ang Diyos ay naging mabuti sa mga hilot at ang taong bayan ay dumami at naging napakalakas. Dahil ang mga hilot ay natakot sa Diyos, kanyang binigyan sila ng sambayanan. Pagkatapos ay inuutos ni Paraon sa kanyang buong bayan, itatapon ninyo sa ilog ang bawat lalaking ipinanganak, ngunit bawat babae hayaan ninyong mabuhay. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Dito po natin, mayroon tayong makikitang tatlong pangunahing katotohanan sa Exodus 1. Una, matakot tayo sa Diyos kaysa higit sa tao. Makikita natin ito sa buhay ng mga komadrona. Bagamat si Paraon ang pinakamakapangyarihang tao sa buong Ehipto, siya'y hari, hindi sila sumunod sa kanyang utos na patayin ang mga sanggol na lalaki ng Israel. Bakit po? Sapagkat ang kanilang takot sa Diyos ay higit kaysa kanilang takot sa tao. Pinapaalala sa atin ito na ang tunay na pananampalataya natin ay nasusubok kapag ang utos ng tao ay sumasalungat sa utos ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, ang ating pinakamataas na katapatan po ay hindi sa tao kundi sa Diyos. Ikalawa, nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Sa unang tingin, kagaya ng nabanggit ko kanina, ay tila ba nabigo ang pangako ng Diyos. Sa halip na maging malaya, ang nangyari pa ay naging alipin ng bayang Israel.
Ngunit ang ipinangako niya kay Abraham, Isaac at Jacob ay unti-unti nating makikita at tinutupad niya ito sa kanyang tamang panahon. Ganon din sa ating buhay. Maaaring hindi pa natin nakikita ang katuparan ng kanyang mga pangako. Ngunit ang Diyos ay laging tapat at hindi siya nagmamaliw mula noon hanggang ngayon. At para sa huli na ating matututunan, habang lalo ngang pinapahirapan ng bayan ng Diyos, ay lalo silang dumarami at pinalalago ng Diyos. Sa English, mayroong specific verse na nakalagay dyan that the more they afflicted, the more they grew in numbers. Kaya bilang mga tinubos ng Diyos, hindi natin hinahanap ang pagdurusa. Ngunit kung ito'y dumating, nagnidiwala tayong ang Diyos ay kumikilos. Hindi po aksidente ang ating mga pagsubok sa buhay. Walang paghihirap o walang probidensya na dumaraan sa buhay ng anak ng Diyos na hindi mo na dumaan sa kanyang makapangyarihang kamay. Ang pagdurusa, ang mabibigat na probidensya ay maaaring bahagi ng kanyang pagdidisiplina, paghubog o paghahanda sa atin para sa mas dakilang layunin. At ginagamit ng Diyos ang mga mabigat na probidensya. Persecution man yan, malubhang karamdaman, pagkamatay, kakulangan sa pananalapi, pagkabigo o matinding pakikipaglaban sa kasalanan upang alisin at pagsisihan natin ang ating pagtitiwala sa ating sarili. Palalimin ang ating pananampalataya at turuan tayong umasa sa kanyang biyaya at ihubog tayo upang maging higit na kawangis ni Kristo. Ang hindi kayang gawin ng kaginhawaan ay madalas po nagagawa ng kahipighatian. At ang pinakadakila sa lahat, katulad ng iniisip ni Paraon na ang pang-aapi ang magpapahirap sa bayan ng Israel, ngunit ang mismong paghihirap ang ginamit ng Diyos upang lalo silang dumami at dumaas. Ganon din po sa buong kasulatan. Kahit po ang mga apostol ay inusig, ngunit lalong lumaganap ang ebanghelyo. At ang pinakadakila, doon sa krus ng Kalbaryo, ang pinakamalinaw na patunay na kayang gamitin ng Diyos ang pinakamadilim na sandali upang maisakatuparan ang kanyang pinakadakilang layunin. Ang inaakala ng tao na at isatas na tagumpay na kasamaan ay daging-dagaan pa ng kaligtasan para sa kasalanan ng sangkatauhan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Nalangin po tayo. Aming Diyos, maraming salamat po sa napakalinaw na salita mo na aming binasa at aming pinag-aralan sa scripture reading. Salamat o Diyos dahil nakita po namin ang katapatan po ninyo sa bayan ng Israel na pinangako po ninyo kay Abraham na ibibigay ninyo sa kanila ang lupang para sa kanila. Ngunit dinala nyo po sila dito sa lupa ng mga pagano at sila inalipin ito. At nakita po namin dito o Diyos na ito'y paraan ninyo para ipakita sa inyong mga tao ang inyong katwiran at ang inyong kapangyarihan, mapakita sa kanila kung gaano kamaluwalhati bilang kanilang Diyos. At nawa o Diyos ay magkaroon kami ng ganitong pananaw rin maging sa aming mga personal na pamumuhay na hindi po namin tanawin o Diyos ang mga pagsubok na pinaparanas nyo po sa amin bilang pagpaparusa po ninyo sa amin o Diyos, kundi mga sangkap ninyo, kinakasangkapanan po ninyo para sa aming ikalalago at upang mapatunayan mo pa po lalo sa amin ang kadakilaan mo. At ganito rin Panginoon ang nakita ng bayan ng Israel na bagamat sila'y pinahihirapan ng isang makapangyarihang paraon, lalo po silang dumadamit, lalo silang lumalago. At nawa o Diyos, ito rin ang mangyayari sa aming mga kaluluwa. Sinabi po ninyo sa inyong salita that the testing of our faith produces perseverance. At nawa o Diyos, ito nga po ang idulot nito sa aming mga kaluluwa. Pagsusumikap lalo o Diyos at hindi po pagko-question sa iyo, pagrereklamo sa iyo. Nakita din namin, Panginoon, sa nabasa namin ang pagkatakot sa inyo ng mga manghihilot o ng mga kumadrona higit kaysa sa takot nila kay Paraon. Nawa o Diyos, ito rin ang takot sa iyo na itanim mo po sa aming mga puso. Bigyan niyo po kami ng banal na pagkatakot na wag po naming katakutan ang sino man na lumalaban sa inyo. Kapalit man ito o Diyos ay ang aming sariling buhay. Kung ito po ang magbibigay ng kapurihan sa iyo o Diyos, ito po ang dapat naming gawin. Turuan mo po kami bilang mga mananampalataya na manindigan sa katotohanan ng iyong salita. Nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos, sa umagang ito dahil ikaw, Panginoon, ang aming sandigan, ikaw po ang aming kublihan na aming tinatakbuhan laban sa lahat ng klase ng temptasyon at kasalanan. Ikaw po ang dakilang hari na nakaupo sa kanang trono ng Diyos Ama. Si Jesucristo ang aming hari. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na lumalang sa amin mula sa alikabok
at ito'y iyong hiningahan at ngayon ay meron po kaming pag-iral at buhay. Ito'y galing po sa inyo, O Diyos. Ikaw ang Diyos na karapat-dapat ng aming pagsamba sa umagang ito. Sa buong araw na ito, O Diyos, ikaw ang karapat-dapat na aming purihin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng biyaya ng kaligtasan. You have set our feet upon a rock. You have taken us from a miry clay and you placed a new song sa aming mga bibig. Dati, O Diyos, ang inaawit po namin ay mga awit ng mundong ito. Ang himig namin ay himig, Panginoon, ng kasalanan. Ngunit dahil kay Jesucristo, nang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, ang inaawit na po namin ay awit ng pagpupuri, pagpapasalamat sa kaligtasang natamo po namin. At hindi ka na po nagagalit sa amin ngayon, hindi na po kami nasa ilalim ng hatol mo dahil sa kaligtasan namin kay Jesucristo. Kami pinagpala, O Diyos, kaming mga nagtitiwala sa iyo ay pinagpalang lubos dahil sa katotohanan ito. At sa mga nakalipas, Panginoon, na araw ng isang linggo, you have multiplied all your wondrous works sa amin. Hindi po kami karapat-dapat na i-sustain ninyo bawat pagkain na tinanggap namin sa nakalipas na 6 na araw. Hindi po kami karapat-dapat kumain nito. Hindi po kami karapat-dapat sa lahat ng damit na aming isinuot, sa lahat ng blessing na aming naitanggap. Pero salamat, O Diyos, dahil napakabuti po ninyo sa amin. Salamat, O Diyos, sa lahat ng ito at dalangin namin na sa aming paglapit sa iyo ngayon sa pagsamba, may you create in us a new heart, a heart that will love you more, that will long for you more, that will yearn for you more. May you renew our spirit within us. Nawa, O Diyos, yung mga kaloob ng banal na spirito, ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness and faithfulness. Nawa, O Diyos, i-cultivate po namin ito nang sa ganun, O Diyos, ay lumakad kami ng mas karapat dapat as gospel bearers mo dito sa lupa. Turuan niyo po kami, Panginoon, na mamuhi sa kasalanan. Turuan niyo po kami na umiwas rito. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na sumamba sa iyo. Not a single person in this room, O Lord, ay marunong sumamba sa iyo. Kami po ay merong debased mind, meron kaming sinful heart. We need your grace. Tulungan mo po kami, Panginoon, to worship you rightly. At nawa, O Diyos, sa umagang ito, makita po namin ang kaligtasan ninyo. Bisitahin po nawa kami ng kaligtasan ni Jesucristo. Magbigay ka po nawa ng lunas sa mga kapatiran namin na nabibigat ang lubha. Magbigay po kayo ng kapahingahan, ng comfort, na katulad ng pinangako ni Jesus sa Matthew 11:28. Nawa, O Diyos, kung may mga bagay na dapat ituwid sa amin, ituwid niyo po nawa, O Diyos, sa pangangaral ng iyong salita. At magbigay po kayo ng pag-asa sa amin, O Diyos, na bagamat sa kasalanan namin, Panginoon, kami na lulungkot at nabibigat ang lubha, may pag-asa ng kapatawaran kay Jesucristo. Nawa, i-bless niyo po, O Diyos, ang pangangaral ng iyong salita, ang sermon ngayong umaga. Mahina po ang inyong mga ngaral, wala siyang kakayanan, umaasa po kami sa inyo, O Diyos. Bigyan niyo po kami ng puso na handang tanggapin ang salita ninyo. Bigyan niyo po kami ng mata na makakakita ng wonderful things from your law. Bigyan niyo po kami ng tenga na handang makinig sa lahat ng inyong instruksyon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala mo at dinadakila namin ang iyong pangalan sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Mari na po nating ibigay ngayon ang ating po mga tithes and offering habang inaawit po natin ang sanghim. Tayo po tayo lahat.
Noong year 1861 po hanggang 1865, sumiklab po yung isa sa pinakabantog na digmaan sa kasaysayan, yung tinatawag po na American Civil War. Ito po yung digmaan na sa loob po mismo ng United States of America. Wala po silang kalabang bansa. Ang kalaban mismo ng USA, yung sarili nila. So within themselves, nag-aaway-away po yung iba't ibang mga estado. Nahati po sa dalawa yung grupo, merong mga nasa north, yung tinatawag na Union, at merong tinatawag na Confederacy. Sila naman yung mga nasa southern part ng state. At ang issue po nila kung bakit sila naglalaban-laban, dahil po sa kanilang conflicting ideas patungkol sa sovereignty ng each states. Pero ang pinaka-issue nila is yung sa slavery po. Gusto ng South na ipagpatuloy yung slavery against po yung North sa slavery. Pinangunahan po ito ng dating pangulo nila na si Abraham Lincoln. At sa dulo ng gera, nagwagi po ang Union na abolish ang slavery at nagkaroon po ng tinatayang 600 na soldiers ang namatay at nabigyan din po ng assurance ang United States of America na hindi po sila magiging separate states kundi magiging isang bansa lamang sila hanggang sa pagyao ng panahon na ito. At makasaysayan po yung kaganapan na yan, ngunit hindi po yan yung pinakaunang civil war sa history. Ang pinakaunang civil war na na-record sa history ng humanity ay nakalagay po sa Judges chapter 20. Yan po yung pinaka-first account na merong isang bansa na naglaban-laban within themselves. Kung naalala ninyo, pinag-aralan natin last Lord's Day yung Judges 19. Dito po sa Judges chapter 20, makikita natin yung civil war na nag-break out. Pero ito, hindi to different states. Different tribes po yung naglaban-laban dito sa Judges 20. Specifically, yung 12 tribes ng Israel, nilabanan po nilang isa't isa, 11 versus 1. Yung isa po nilang kalaban is the tribe of Benjamin. Kaya inaanyayahan ko po kayong basahin itong lengthy portion ng Book of Judges, Judges chapter 20. Ito po yung pinakamahaba na chapter na babasahin natin. 48 verses po ito. So let us be patient sa pagbabasa ng ating narrative. Judges chapter 20 verses 1 to 48. Itong salita ng Diyos na hindi nagkakamali, pangungunahan ko po ang pagbasa. Nang magkagayoy lumabas ang lahat ng mga anak ni Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba, at ang kapulungan ni nagtipon sa Panginoon gaya ng isang tao sa Mispa, kabilang ang lupain ng Gilead. Ang mga pinuno ng buong bayan, ang lahat ng mga lipi ng Israel ay humarap sa kapulungan ng bayan ng Diyos na 400,000 lalaki na humahawak ng tabak. Nabalitaan ng mga anak ni Benjamin na umahon ng mga anak ni Israel sa Mispa, at sinabi ng mga anak ni Israel, sabihin ninyo sa amin kung paanong ang kasamaang ito ay nangyari. Verse 4. Ang Levita na asawa ng babaeng pinatay ay sumagot at kanyang sinabi, ako at ang aking asawang lingkod ay dumating sa Gibeya, na sakop ng Benjamin upang magpalipas ng gabi. Bumangon ang mga lalaki sa Gibeya laban sa akin at kinubkob ang bahay sa palibot laban sa akin ng kinagabihan. Ako'y kanilang pinag-isipang patayin at kanilang hinalay ang aking asawang lingkod at siya'y namatay. Kaya't aking kinuha ang aking asawang lingkod at aking pinagputol-putol at ipinadala ko sa buong lupain ng mga Israel sapagkat sila'y gumawa ng karumal-dumal at ng kahalayan sa Israel. Kaya't ngayon kayong mga anak ni Israel, kayong lahat, ibigay ninyo rito ang inyong payo at pasya rito. At ang buong bayan ay tumindig na parang isang tao na nagsasabi, hindi babalik ang sinuman sa amin sa kanyang toldan, ni uuwi man sa sinuman sa amin sa kanyang bahay. Kundi ngayon ito ang aming gagawin sa Gibeya. Aahon kami laban sa kanya sa pamamagitan ng palabunutan. Kukuha kami ng 10 lalaki sa 100 at sa lahat ng lipi ng Israel at 100 sa bawat 1,000 at 1,000 sa bawat 10,000 upang ipagbaon ng pagkain ng taong bayan upang sa kanilang pagtungo ay pagbayarin nila ang Gibeya ng Benjamin ayon sa lahat ng kahihiyan na kanilang ginawa sa Israel. Sa gayoy nagtipon ang lahat ng mga lalaki ng Israel laban sa lungsod na iyon na nagkakaisang parang isang tao. At nagsugo ang mga lipi ng Israel, ng mga lalaki ng buong lipi ng Benjamin na sinasabi, anong kasamaan ito na nangyari sa gitna ninyo? Ngayon
Ngayon nga ibigay ninyo ang mga lalaki, ang masasamang tao na nasa Gibeya upang aming patayin sila at alisin ang kasamaan sa Israel. Ngunit hindi pinakinggan ng mga anak ni Benjamin ang tinig ng kanilang kapatid na mga anak ni Israel. Nagtipon ng mga anak ni Benjamin sa mga lungsod na patungo sa Gibeya upang lumabas sa pakikipagdigma laban sa anak ni Israel. Ang mga anak ni Benjamin ay bumilang ng araw na iyon sa kanilang mga bayan ng 26,000 lalaki na humahawak ng tabak, bukod pa ang mga naninirahan sa Gibeya na bumilang ng 700 piling lalaki. Sa kabuuan ng hukbong ito ay may 700 piling lalaki na kaliwete, na bawat isa ay nakakapaghagis ng bato sa isang buhok at hindi sumasala. Ang mga lalaki ng Israel, bukod pa ang sa Benjamin ay nagkabilang na 400,000 na humahawak ng tabak at ang lahat ng ito ay mga lalaki mandirigma. Verse 18, at ang mga anak ni Israel ay umahon sa Bethel at sumangguni sa Diyos at kanilang sinabi, sino ang unang aahon sa amin upang makipaglaban sa anak ni Benjamin? At sinabi ng Panginoon, ang Juda ang unang aahon. Kinaumagahan bumangon ang mga anak ni Israel at nagkampo sa tapat ng Gibeya. Lumabas ang mga lalaki ng Israel upang makipaglaban sa Benjamin at humanay ang mga lalaki ng Israel sa Gibeya sa pakikipaglaban sa kanila. Lumabas ang mga anak ni Benjamin sa Gibeya at ang napatay sa mga Israelita sa araw na iyon ay 22,000 lalaki. Ngunit ang bayan, ang mga lalaki ng Israel ay nagpakatapang at muling humanay sa pakikipaglaban sa dakong pinagtipunan nila ng unang araw. At umahon ang mga anak ni Israel at umiyak sa harapan ng Panginoon hanggang sa kinahapunan. Sila'y sumangguni sa Panginoon at sinasabi, lalapit ba uli kami upang makipaglaban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid? At sinabi ng Panginoon, umahon ka laban sa kanila. Kaya't muling sumalakay ang mga anak ni Israel laban sa mga anak ni Benjamin ng ikalawang araw. Verse 25, at lumabas ang Benjamin sa Gibeya laban sa kanila ng ikalawang araw at nakapatay muli ang mga anak ni Israel ng 18,000 lalaki. Lahat ng ito ay may sandata. Nang magkagayoy umahon ang lahat ng mga anak ni Israel at ang buong bayan bumalik sa Bethel, umiyak at umupo roon sa harap ng Panginoon. Nag-ayuno ng araw na iyon hanggang sa gabi. Sila'y naghandog ng mga handog na sinusunog at mga handog pangkapayapaan sa harap ng Panginoon. At itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon, sapagkat ang kaban ng tipan ng Diyos ay naroon ng mga araw na iyon, at si Phinehas na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron, ang naglilingkod sa mga araw na iyon, na sinasabi, lalabas ba ako muli upang makipaglaban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid o titigil na ako? At sinabi ng Panginoon, umahon ka sapagkat bukas ay ibibigay ko siya sa iyong kamay. Kaya't ang Israel ay naglagay ng mananambang sa buong palibot ng Gibeya at umahon ang mga anak ni Israel laban sa anak ni Benjamin ng ikatlong araw at humanay laban sa Gibeya gaya ng dati. Nilabanan ng mga anak ni Benjamin ang taong bayan at sila'y inilayo sa lungsod. Gaya ng dati, kanilang pinagsimulang sakta ng taong bayan sa mga pangunahing lansangan na isa'y paahon sa Bethel at isa'y sa Gibeya, gayon din sa parang at nakapatay ng halos 30 lalaki ng Israel. At inakala ng mga anak ni Benjamin, sila'y nagapi sa harapan natin gaya ng una. Ngunit sinabi ng mga anak ni Israel, tayo tumakas at ilayo natin sila mula sa bayang patungo sa mga lansangan. Ang malaking bahagi ng mga Israelita ay umatras patungo sa Baal Tamar, samantalang ang mga Israelita na nakaabang ay lumabas mula sa kanilang lugar sa kanlungan ng Geba. At dumating laban sa Gibeya ang 10,000 piling lalaki ng Israel at ang paglalaban ay tumindi. Ngunit hindi nalalaman ng mga Benjamita na ang kapahamakan ay malapit na sa kanila. Ginapi ng Panginoon ng Benjamin sa harap ng Israel at pinatay ng mga anak ni Israel sa Benjamin. Ang araw na iyon ay 25,000 at 100 lalaki. Lahat ng lalaking ito ay may sandata. Verse 36, sa gayon nakita ng mga anak ni Benjamin na sila'y nagapi, binigyan ng kaluwagan ng mga lalaki ng Israel ang Benjamin sapagkat sila'y umaasa sa mga nakaabang na kanilang inilagay laban sa Gibeya. Mabilis ang sumalakay ang mga nag-aabang sa Gibeya at pinagtataga ang lahat ng mga tao sa lungsod. Nagkaroon ng kasunduan ng mga anak ni Israel at ang mga nakaabang na kapag sila'y nagpailang lang ng makapal na usok,
ng makapal na usok mula sa bayan, ang mga lalaki ng Israel ay dapat humarap sa pakikipaglaban. Noon ay pinagsimula ng saktan at patayin ng Benjamin ang mga 3 lalaki ng Israel at kanilang sinabi, tiyak na silang natalo sa harap natin gaya ng unang pakikipaglaban. Verse 40, ngunit nang ang hudyat ng haliging usok ay magpasimulang pumailang lang mula sa bayan, ang mga Benjamita ay lumingon sa likuran nila at nakita nila ang buong bayan ay nasusunog hanggang sa langit. Humarap ang mga lalaki ng Israel at ang mga lalaki ng Benjamin ay natakot sapagkat kanilang nakita na ang kasamaan ay malapit na sa kanila. Kaya't sila tumalikod papalayo sa mga lalaki ng Israel patungo sa ilang, ngunit inabutan sila ng labanan at ang mga lumabas sa bayan ang lumipos sa kanila sa gitna ng ilang. Kanilang pinalibutan ng mga Benjamita at kanilang hinabol at kanilang inabutan sa pahingang dako hanggang sa tapat ng Gibeya sa dakong sinisikatan ng araw. At ang napatay sa Benjamin ay 18,000 lalaki, lahat ng mga ito ay matatapang na mga mandirigma. Nang sila'y lumiko at tumakas sa dakong ilang ng bato ng Rimon, 5,000 lalaki sa kanila ay napatay sa mga pangunahing lansangan at sila'y hinabol hanggang sa Gidom. At napatay sa kanila ay 2,000 lalaki. Verse 46, kaya lahat ng napatay ng araw na iyon sa Benjamin ay 25,000 lalaki na may sandata at lahat ng mga ito ay matatapang na mandirigma. Ngunit 6 na rin ang lalaki ang bumalik at tumakas sa dakong ilang sa bato ng Rimon at nanatili sa bato ng Rimon sa loob ng 4 na buwan. Last verse 48. Binalikan ng mga lalaki ng Israel ang mga anak ni Benjamin at sila'y pinagtataga ang buong lungsod, ang mga tao, ang kawan, at lahat ng kanilang natagpuan. Bukod dito'y ang lahat ng mga bayan na kanilang natagpuan ay kanilang sinunog. Ito po ang salita ng Diyos. Saglit po tayo manalangin. Amin Diyos, haharap po muli kami sa iyong salita. Aminado po kami na wala po kaming kakayanang may unawaan ito kung iiwan mo kami sa aming sarili. Humihingi kami, Panginoon, ng grasya mo na ipaunawa ito sa amin. Humihingi rin kami, O Diyos, ng grasya mo na bigyan niyo po kami ng isip na aktibo sa oras na ito. Huwag niyo pong hayaan na kami antukin o lumipad ang aming isip. Makita po namin, O Diyos, ang pagtuturo mo sa amin mula sa inyong salita. Tulungan niyo po ako, O Diyos, na siyang mangangaral ng iyong salita. Sa iyo kami umaasa, sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Mahaba po yung ating binasa. At tulungan nawa tayo ng Diyos na maunawaan yung mga eksena sa naratibo na ito, lalong-lalo yung kanyang mga pagtuturo. Pagbabalik tanaw lang mga kapatid, last Lord's Day, doon sa ating pag-aaral ng Judges 19, nakita natin doon yung napaka-disturbing, napaka-grotesque, napaka-gruesome na mga tagpo doon sa naratibo po na nabasa natin. Naalala natin doon na merong isang Levita na sinundo niya yung kanyang asawa mula sa kanyang father-in-law at sila'y naglakbay papunta ng sambahan ng Panginoon. Ngunit inabutan sila ng gabi sa paglalakbay kaya sila'y nanuluyan muna doon sa Gibeya. Itong Gibeya, ito po ay isang lupain na sakop po ng mga Benjamita. At wala po silang matulugan doon pero may isang matandang lalaki na nagpatuloy sa kanila sa Gibeya at nung sila na mamahinga doon sa gabi, kinalampag sila ng mga lalaki sa Gibeya dahil nais po ng mga lalaki sa Gibeya na halayin itong Levitang ito. Pero sinabi ng matandang lalaki na wag nilang halayin yung Levita, ang ibibigay niya na lang is yung wife ng Levita, yung concubine at yung sarili niyang dalagang anak. Ngunit ang ginawa ng Levita, binuksan ang pinto at binigay ang sarili niyang asawa. Ang ginawa dun sa kanyang asawa ay hinalay ng mga taong bayan na taga Gibeya mula gabi hanggang mag-umaga at ito'y namatay. Ang ginawa ng Levita, kanyang sinakay sa kanyang asno, ang bangkay ng kanyang asawa, dinila sa Bethlehem. Pinagputol-putol ito sa 12 piraso at binigay sa bawat tribo ng Israel upang magdala ng isang katakot-takot na mensahe. Yan po yung nabasa natin, napag-aralan natin last Lord's Day. Nakita natin doon yung leksyon na yung kasalanan noon hanggang sa panahon po natin ngayon mauobserbahan natin. Nakita natin doon na the only reason kung bakit hindi hinahayaan ng Diyos na utterly maging evil ang ating society is because of His restraining grace. So yung kanyang grasyang pumipigil sa pagkakasala. At binigyan din tayo ng naratibo sa Judges chapter 19 ng babala patungkol sa seared conscience o sa konsensyang manhid na hindi na tinatabla ng pagkakasala. Makikita po natin ngayon, nandito na tayo sa Judges chapter 20,
Anong tugon ng bayan ng Israel after nilang matanggap yung mga piraso ng katawan ng concubine? Yung piraso ng katawan ng Kerida natanggap ng bawat tribo, ngayon, ano po yung naging tugon nila? Makikita po natin sa kabanata na ito mga kapatid, dahil doon sa putol-putol na katawan na ito, nagkaroon po ng gera. Yun po naging effect niya. Nagkaroon po ng gera, ng civil war sa bayan po ng Israel. At itong Judges chapter 20, makakapag-relax tayo ng onte kasi hindi po ito kasing brutal ng Judges chapter 19. Hindi ito kasing gruesome ng Judges chapter 19, yet makikita pa rin tayo dito ng war. Papakita po dito yung pagtanggi ng bayan ng Israel na tanggapin yung krimen ng Gibeah. Hindi po nila kinunsinte yung kasalanan ng Gibeah o ng Benjamin. May kita rin natin na kung paano kinunsinti naman ng Benjamin yung kasalanan ng Gibeah at paano po sila pinagbayad ng Diyos sa pagkonsinti nila na ito. May kita po natin yung realidad sa kabanatang ito na hindi po maaaring manatili ang kasalanan sa kalupunan ng mga tao ng Diyos. Hindi po papayag ang Diyos na manatili ang kasalanan sa piling mga tao niya. Kailangan itong pagsisihan. Kailangan itong alisin dahil kung hindi, sila mismo ang wawasakin ng Diyos bilang isang bayan. Dapat po itong alisin. At kung kinakailangan, ay alisin ito sa isang madugong paraan. At ang madugong paraan na yun, nakita po natin, ay nag-broke out po ito sa isang civil war para sa bayan ng Israel. Yan po ang mensahe na makikita natin sa Judges chapter 20 at pwede natin yung ibuod sa ganito. Sapagkat ang Diyos ay banal, hindi maaaring konsintihin ng iglesia ang kasalanang nakamamatay sa kalagitnaan nito. Sapagkat ang Diyos ay banal, hindi maaaring konsintihin ng iglesia ang kasalanang nakamamatay sa kalagitnaan nito. Because God is holy, the church must not tolerate deadly sin in its midst. Siguro nagtataka kayo bakit tungkol po sa pag-deal ng church sa kasalanan, church discipline, corrective church discipline, yung ating topic dito sa Judges chapter 20, yun na nga yung topic natin sa Sunday School. Hindi ko po ito sinadya mga kapatid. Ibig sabihin, ito talaga yung pangungusap ng Diyos sa atin ngayong umaga na ito. Ngayon, para makita natin itong mahabang naratibo na ito, hahatiin po natin ito sa dalawa. Una nating tignan yung pakikidigma ng Israel para sa kabanalan. Yung pakikipagdigma ng Israel para po sa kabanalan. At ito po sa number 1 heading, meron po tayong 4 na titignan. Tignan natin yung paghahanda nila sa digmaan. Tignan natin yung unang digmaan, yung ikalawang digmaan, at yung ikatlong digmaan. So may 4 na bahagi itong point number 1. Una natin tignan, yung paghahanda po ng Israel sa digmaan. Gusto ko pong bigyan ninyo ng atensyon yung verse 1 ng chapter 20. After pong matanggap ng bayan ng Israel, yung mga piraso ng katawan, mababasa natin, di ba, sa Judges chapter 19, verse 30, yung last verse po ng Judges chapter 19. Sabi dito, ang lahat ng nakakita nito ay nagsabi, walang ganitong bagay na nangyari o nakita man mula sa araw na umahon ng mga anak ni Israel, mula sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito. Pag-isipan ninyo ito, pag-usapan at magsalita kayo. Sinabi ng mga bayan ng Israel after nilang matanggap yung mga pinagputol-putol na katawan nung Kerida o nung concubine, sabi nila, wala pang naka-witness ng ganitong evil. So, pagmitingan natin ito. So, pagdating natin ng chapter 20, verse 1, nangyari na po. Nagkaroon sila ng general meeting. Nagpatawag lahat ng hukbo ng bayan ng Israel ng meeting at ginanap nila ito sa Mispa. Ang tanong nila, bakit ginawa yun ng Levita? Anong reason bakit pinagputol-putol ng Levita at binigay yung katawan sa atin? There must be something dun sa action ng Levita na ito at kailangan nila itong i-figure out. Kailangan nilang i-decode kung bakit ginawa yun ng Levita. Last Lord's Day after ko mag-preach, may isang kapatira nagtanong sa akin. Sabi niya, Pastor J, bakit ganun yung ginawa ng Levita? Pwede namang ilibing niya na lang yung katawan ng asawa niyang namatay. Ba't kailangan niyang pagputol-putulin? Hindi natin alam specifically kung ano. Pero we have evidence. Kasi naulit ito. Meron uling katawang pinagputol-putol pagdating natin sa 1 Samuel chapter 11 verse 7. Ganito po yung nangyari. Sa 1 Samuel chapter 11 verse 7, ganito po yung nangyari. Mananawagan si Samuel, si Prophet Samuel at si King Saul sa lahat ng Israelita na
mag-cooperate sila sa isa't isa para talunin yung mga Amorites. So anong invitation ng hari? Paano niya in-invite yung mga tribo na sumali para makipaglaban sa mga Amorite? Ang ginawa po ni Samuel, kumuha po siya ng mga baka, pinagputol-putol niya into 12 pieces. Okay? Yung baka, pinagputol-putol sa 12 pieces, pinadala sa bawat tribo. Tapos ito yung mensahe. Sino mang hindi lumabas upang hindi sumunod kay Saul at Samuel, ay ganito rin ang gagawin sa kanilang mga baka. So anong reason bakit pinagputol-putol yung mga baka at pinadala sa mga bayan ng Israel? Simple ang message. Pag hindi kayo sumuporta, hindi kayo tumulong sa war against the Amorites, ganito yung gagawin namin sa baka ninyo. Papatayin namin yung mga baka ninyo. Utos yan ng hari at utos ng prophet. Okay? So, maaring evidence ito na kaya ginawa ito ng Levita kasi ito rin yung mensaheng nais niyang dalhin sa bayan ng Israel. So maaaring ibuod natin that this was the Levites' message sa 12 tribes of Israel. Sino mang hindi lumabas upang panagutin ang Gibeya sa krimen na ito, ganito rin ang gagawin sa kanilang mga asawa. In the same way na ganun yung message dun ni Samuel at ni Saul. Pag hindi kayo sumuporta against the war against Amorites, papatayin din yung mga baka nyo kagaya nito. So yun ang message ng Levite. O bayan ng Israel, pag hindi ninyo pinanagot ang Gibeya sa crime na ginawa nila, sa paghalay nila sa aking asawa from midnight to dawn, ganito rin ang gagawin sa inyong mga asawa. So, maaari na yun ang message, kaya nanginig sa takot itong mga leader na ito at nagpatawag sila ng general meeting pagdating natin sa verse 1. Now, dito daw sa verse 2, ilan po yung bilang ng mga leaders ng Israel na nag-gather at nag-meeting sa Mizpah? Sinabi po dito, 400,000 lalaki, 400,000 yung nagkatipon sa Mizpah para pagmitingan ito. Ito yung tanong nila sa verse 3. So 400,000 nagkatipon from 12 tribes of Israel, pinaharap po yung Levite. Yung Levite na nagputol ng katawan ng kanyang asawa, nandun, pinaharap. Ito yung tanong nila sa verse 3. Sabihin ninyo sa amin paanong ang kasamaang ito ay nangyari. So siguro may presider, yung meeting, sabi ng presider doon sa Levite, Levite, tumayo ka dyan, magsalita ka dito sa harap namin. Bakit mo ginawa yon? Anong reason ba't pinagputol-putol mo yung katawan ng asawa mo at pinadala mo sa 12 tribes? So, sumagot po yung Levite. Pinaliwanag niya ba't niya ginawa. Tingnan ninyo, verse 4 to 6. Pansinin natin yung sagot ng Levite, yung justification niya, bakit daw niya ginawa yung sa asawa niya. Verse 4 to 6, sabi niya, pumunta daw siya ng Gibeya para magpalipas ng gabi. Is that true? Is that true? Pumunta daw siya ng Gibeya para magpalipas ng gabi. That's true, right? Totoo. Sumunod, sinabi niya, kinubkob ng mga lalaki ang bahay daw niya nung kinagabihan. Pinagkakalampag daw, pinapalabas siya. Is that true? Totoo? Yes, totoo. Next yung sinabi, ako'y pinag-isipang patayin. Is that true? Totoo ba na pinag-isipang patayin yung Levita? No. Hindi siya balak patayin. Balak siyang halayin. Sabi nung isa, di ba pag hinalay siya, mamamatay rin siya katulad ng nangyari sa Levite? Yes, that's maybe a possible scenario, pero hindi yun yung pinaka-motive nila. Yung motive nila, halayin siya. So, merong kasinungalingan doon sa sagot ng Levite. Sabi pa niya, kanilang hinalay ang asawang lingkod ko. Totoo ba yon? Yes, that's true. Pero pansinin niyo, sabi niya, ako'y pinag-isipang patayin at kanilang hinalay ang asawang lingkod ko. Na parang ito yung cause. Pinag-isipan kasi nilang patayin yung asawa ko eh. Pinag-isipan kasi nila akong patayin eh. Kaya hinalay na lang nila yung asawa ko. Half-truth yung mga kapatid. Hindi yung totoo. Siyang nagbigay ng asawa niya. Right? So nakita natin, the way na ninarrate niya yung kwento, pinapalabas niya na wala siyang kasalanan doon, na inosente siya. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo pag nagkukwento tayo ng mga pangyayari ha. Kasi most of the time, kinukwento natin sa parang hindi tayo guilty. Gusto natin protektahan yung sarili natin. Ganito yung ginagawa ng Levite. Half-truth yung sinabi niya. Tapos sinabi niya, kanilang hinalay ang asawang lingkod ko at siya'y namatay. Totoo ba yon? Yes, namatay ang asawa niya. And lastly, kaya't aking pinagputol-putol at pinamigay sa mga tribo yung katawan daw ng asawa niya. That's also true. So yes, marami siyang totoong sinabi,
pero may kasinungalingang halo yung sagot niya para maprotektahan yung kanyang sarili. So, ito yung answer nung Levite. Ito yung justification niya bakit niya pinagputol-putol yung katawan ng asawa niya. Sabi niya pa sa verse 7, ibigay ninyo ang inyong payo at pasyarito. So hinahamon niya yung bayan ng Israel, 400,000 ang nagkatipon. Sabi niya, okay, ito nangyari, anong decision nyo ngayon? Iniiwan ko na sa kamay ninyo, anong gagawin ninyo sa Gibeya? Na ganito yung ginawa nilang krimen. Papanagutin nyo ba sila? O kukonsintihin ninyo yung kasalanan ng Gibeya? Yan yung hamon ng Levite. So anong sagot ng Israel? Mababasa po natin sa verse 8 to 10. Ito yung resolution ng Israel. Sabi nila, yung 400,000 na nagka-meeting sa Mizpah, hindi daw sila uuwi. Hindi daw sila uuwi, aahon sila laban sa Gibeya sa pamamagitan ng palabunutan, kukuha sila ng 10% ng kanilang mga lalaki para kumuha ng pagkain. Yun yung kanilang resolution. In short, ang desisyon ng bayan ng Israel, hindi namin kukonsintihin ang kasalanan ng Gibeya. Lalabanan namin sila, papanagot namin sila sa kasalanang ginawa nila na ito sa Levita na ito. So yun po ang resolution ng bayan ng Israel. Ngayon, let's notice verse 11. Sabi dito, sa verse 11, sabi, sa gayoy nagtipon ng lahat ng mga lalaki ng Israel labang sa lungsod na iyon na nagkakaisang parang isang lalaki. Yung unity daw nila para panagutin yung Gibeya sa kasalanan ng Gibeya, it is as though one man lang daw sila. Although 400,000 sila, kumikilo sila na parang isang tao lang, na parang isang unit. Nakikita natin to verse 1, sinabi pa lang as a one man. Verse 8, as a one man. Verse 11, as a one man. So nakita natin yung unity nila, no? Sa hindi pagkonsinte ng kasalanan sa kalagitnaan nila. Pansinin natin yung verse 12 to 13. Sumalakay ba agad yung Israel? Nung nagkaroon sila ng resolution na sige, panagutin natin yung Gibeya, dali-dali ba silang sumugod at pinatay yung mga taga-Gibeya? No. Verse 12 to 13, hindi po sila agad sumalakay. Parang nagbigay lang muna sila ng warning shot. Request nila, sabi nila, ibigay ninyo sa amin ang mga lalaki. Hindi nga nila balak patayin yung mga Benjamita Hindi nila balak patayin lahat ng taga-Gibeya Ang balak lang nila, parusahan yung mga nang rape. Right? Panagutin lang yung mga lalaki. Ngayon, tatanungin ko kayo, sa tingin ba ninyo, ilan yung lalaking kumalampag at humalay dun sa asawa ng Levita? Tingin ninyo, 200? 300? I imagine around 40 to 50. Pero so to speak, para lang sa narrative, sabihin natin mga 50 lalaki lang to. Okay? So, hindi nila balak na parusahan yung buong Gibeya. Ang balak lang nila, parusahan yung probably 50 or 40 na lalaki na humalay dun sa babae. So, yun ang purpose nila, sabi dito, upang patayin at alisin ang kasamaan sa Israel. Ang ganda ng motive nila, no? Kailangan namin gawin ito para alisin ang kasamaan sa Israel. We have to purify the people of the Lord. Hindi pwedeng may kasalanan sa kalagitnaan ng mga tao ng Diyos. Kaya sa verse 14, may kita natin, nakinig po ba yung mga Benjamita? Tandaan natin yung Gibeya, small town yan sa Benjamin, sa lupa ng Benjamin. My question is, yung mga Benjamite ba, pinanagot nila yung kalipi nila? Or hindi? No. Sa verse 14, anong ginawa nila? Pinrotektahan po nila. Kinonsinti ng Benjamita yung kapwa nila tribo. Siguro nanguna sa kanila yung kanilang blood relationship kasi kasama nila to, kagrupo nila. Kaya instead na pananagutin, anong ginawa? Kinonsinte. Naging connivance sila dun sa sin ng mga taga-Gibeya. Kaya sa verse 15, anong nangyari? Nagsimula na po yung paghahanda sa gera. Nag-gather po ng 26,000 na soldier ang Benjamin. So again, 26,000 against 400,000 na Israelita. Isipin niyo kung gaano kalayo yung numero, no? 400,000 yung mga Israelita, lumaban yung Benjamin. Poprotektahan nila yung Gibeya, hindi sila papayag na patayin yung mga tao. So 26,000 na sundalo, pero take note, meron daw silang hinandang 700 na tao, sabi sa verse 16. 700 piling lalaki, may 700 special class. So may 26,000 na soldier, pero may 700 na special class na lalaki na bawat isa ay nakakapaghagis ng bato sa isang buhok at hindi sumasala.
Amazing no mga kapatid, no? Parang si Hawkeye. Sabi, 700 sling shooters daw, mga tumitira ng tirador, at kahit buhok daw yung tatamaan nila, hindi daw nagbimintis, kayang-kayang tamaan. So mga sharpshooter ito. Bukod sa 26,000, so in total, 26,700 na Benjamites against 400,000 Israelites. Approximately, isang Benjamita kailangan makapatay ng 15 na Israelita para manalo sila. 1:50. Yun po ang ratio ng battle. And it seems impossible na manalo ang Benjamin, right? It seems, dahil napakalayo ng kanilang bilang. So tignan natin yung unang digmaan. Nagsimula na yung first na digmaan sa 18 to 22, verses 18 to 22. Bago po lumaban yung mga Israelita sa mga Benjamita, hindi agad sila tumira eh. Hindi agad sila umatake. Sumangguni muna sila sa Diyos. Sumangguni sila sa Diyos, nagtanong sila kay Yahweh, sabi nila, sino ang unang aahon sa amin? Sinong unang lalaban na tribo? Sumagot si Yahweh, sino? Ang Judah daw. Pamilyar ba mga kapatid? Judges chapter 1, right? Di ba nagtanong sila sino daw yung unang tribo na aahon para palayasin yung mga Kananeyo? Sino yung sinabi ni Yahweh? Yun din yung language eh. Sinong unang aahon laban sa mga Kananeyo? Ano sabi ni Yahweh? Ang tribo ng Judah. At gusto kong isipin nyo to. Sa Judges chapter 1, unang umahon ang bayan ng Judah, ang tribo ng Judah, para labanan ang mga Kananeyo. Sa Judges chapter 20, unang umahon ang bayan ng Judah para kalabanin sino? Ang Kananeyo? Hindi. Ang kapwa nila Benjamita na nag-aastang Kananeyo na ngayon. Right? Kasi totally, nag-astang Kananeyo na yung mga taga-Gibeye. So in the same way, ipupurge sila ng tribe of Judah. So, Judah yung unang inatasan na lumaban sa mga taga-Benjamin. And take note, yung asawa po ni Levite, Judahite po iyon, yung pinagputol-putol na katawan. So, it makes sense na Judah yung unang aahon. Sa unang digmaan ba nanalo ang Israel? Hindi po. Natalo po sila. 22,000 ang napatay ng mga taga-Gibeya. So, sa first attack nila, 400,000 Israelites laban sa 26,700, nanalo pa yung 26,700. Nakatalo sila ng 22,000 soldiers. So anong response ng Israel? Umatras sila. Umatras sila, nag-regroup. Sa verse 23 to 25, makikita natin yung second nilang atake, yung ikalawang digmaan. Pero, hindi agad sila muli umatake. Nagtanong muli sila kay Yahweh. Sabi nila kay Yahweh, umiyak sila sa harap ng Diyos. Noong una, sumangguni lang sila pero ngayon umiyak na sila maghapon sa Diyos, seeking God's guidance. Tanong nila sa Diyos, lalapit ba muli kami upang makipaglaban sa Benjamin? Yes, it's true, nagkasalang ang Benjamin, kailangan silang parusahan, pero will mo ba to o Diyos? Yan ang kanilang question. Anong sagot ni Yahweh sa kanila? Sa verse 23 to 25, sabi ni Yahweh, yes, umahon ka at lumaban sa kanila. So binigyan sila ng confirmation ng Diyos na kailangan pa rin nilang lumaban for the second time. Ano nangyari? Nanalo na ba yung bayan ng Israel? Second time around? No. Muli po silang natalo. This time, 18,000 naman ang napatay. Nung una, namatay sa kanila 22,000. Ngayon, 18,000 na yung napatay sa bayan ng Israel. So magtataka tayo, no? Ang dami-dami ng mga Israelita. Sila yung napapatay ng mga Benjamita kasi nga, again, may mga skilled, elite, sharpshooters sila na kahit nga daw buhok ay kayang patamaan. Siguro umaatake pa lang yung mga Israelita, nauubos na sila ng mga sling shooters ng Benjamites, ng mga Benjamites. So first war, talo sila. Second war, talo sila. Ano nangyari? Third war, nag-break out. Verses 26 to 25. 35. Ngayon, ang ginawa ng bayan ng Israel, sumangguni uli sila sa Diyos. Hindi lang sila ngayon sumangguni, hindi lang sila umiyak maghapon, ngayon may dinagdag na sila, nag-fasting na sila ngayon. Nag-ayuno na sila ngayon. Hindi lang yon, naghandog din sila ng mga peace offering. Naghandog sila sa Diyos. Dahil baka may kasalanan sila na kailangan nilang alisin para bigyan sila ng tagumpay ng Panginoon. At ng time daw na ito, sinabi sa atin na yung Ark of the Covenant, dala-dala nila, at yung high priest na nangunguna sa kanila is si Phinehas. Naalala ba ninyo si Phinehas?
Si Phinehas from Judges chapter 20, Numbers 25. Si Phinehas po, siya po yung very zealous man of God. Siya yung zealous na priest na yung nakipagrelasyon yung mga Israelita sa mga Moabites, naggalit ng husto si Phinehas. Nung nakipagsiping si Zimri at Cosby sa isa't isa, anong ginawa niya? Kumuha siya ng sibat, tapos sinibat niya yung dalawa. Parang binarbecue niya yung dalawa. Bakit? Dahil ayaw niyang madungisan ng lahi ng Israel sa pakikipag-asawa sa mga pagano. At binigyan siya ng commendation ng Diyos sa Numbers 25, right? So ito si Phinehas, yung naglilid sa kanila, a very godly, very zealous priest ng Diyos. At muli silang nagtanong sa Diyos kung dapat pa ba silang umatake for the third time para pagbayarin ng Gibeah. At binigyan sila ng confirmation ng Diyos. Sinabi ng Diyos, muli daw silang umahon sapagkat ibibigay ko sila sa inyong kamay. So ngayon, on the third try, binigyan na sila ng promise ng Diyos na this time, ibibigay ko na sila sa kamay ninyo. And so they did. Pero here's my question. Bakit hinayaan ng Diyos na unang dalawang atake nila matalo sila? Tapos third try, tsaka lang sila binigyan ng assurance na mananalo sila. Bakit hinayaan ng Diyos yun? Libo-libo na namatay. 30,000 na yung namatay. 40,000 ang namatay. Right? Nakita natin, una nilang sangguni, nagtanong lang sa Diyos. Pangalawang sangguni, umiyak na sila maghapon. Pero this time, anong ginawa? Meron ng real brokenness dun sa sin. Meron na silang pag-aayuno. Meron na silang offering. Nakikita na nila yung bigat ng kasalanan ngayon. Pinakita na sa kanila ni Yahweh yung tindi ng kasalanan na madadala sa kanila. Mas nakita nila ang kaseryosohan ng Diyos laban sa kasalanan at kaseryosohan ng Diyos sa sarili niyang kabanalan. Tingnan natin yung verses 29 to 46. Fast forward tayo dun sa narrative. So, third time na ito, umatake sila ng pangatlong beses. At naalala nyo ba mga kapatid, familiar ba kayo sa Joshua chapter 8? Yung Joshua chapter 8, yung nilabanan po nila Joshua yung bayan ng Ai. Ano pong naging strategy nila? Di ba ito yung bayan ng Ai? Umatake sila Joshua dito, pero hindi alam ng mga taga-Ai na merong nakatambang na Israelite group dito. Nung umatake sila, nagpanggap yung grupo nila Joshua na kunwari natatalo sila, sabay tumakbo sila sa bundok, edi hinabol sila ng mga taga-Ai. Nung umalis na yung mga sundalo ng mga taga-Ai, tsaka naman umatake yung nagtatagong grupo, pagtingin ng Ai pabalik, nakita nila nasusunog na yung town nila. So pagbalik nila sa Ai, na-sandwich sila nung dalawang puwersa. Yung puwersa nila Joshua na nagpapanggap na kunwari natatalo, tapos yung puwersa na sumunog mismo sa bayan ng Ai. Nang sa ganun, natalo yung bayan ng Ai. Yun yung nangyari sa Joshua chapter 8. And it would make sense, right? Na ganun din yung strategy nila rito. Kasi kakamatay lang ni Joshua nito eh. So inadapt nila yung strategy na yon para matalo itong mga Benjamite. Ang ginawa ng bayan ng Israel, naghati sila sa dalawang grupo. Isang aatake sa Benjamin, isang magtatago. Okay? So ang ginawa ng first group, umatake sila sa Israel, nagpanggap sila again na natatalo sila. Actually, 30 na nga yung napatay sa kanila eh. Sabay tumakbo sila sa hillside. Hinabol ng mga sling shooters, yung mga army ng Benjamin, itong Israelite na tumatakbo, yung nagtatagong Israelite, inatake nila ngayon yung Gibeah. Sinunog nila ito. At ayun yung hudyat na kailangan nilang mag-turn back kasi nasunog na yung bayan. Pagbalik patalikod ng mga Benjamin, nakita nila na nasusunog na yung Gibeah. So bumalik sila ng Gibeah. Na-sandwich sila ng dalawang puwersa. Na-sandwich sila ng puwersang sumunog sa Gibeah. Na-sandwich sila ng puwersa na nagpapanggap na natalo. At sa ganung paraan, nanalo po yung bayan ng Israel laban sa Benjamin. Pero may nakatakas. Nakatakas po yung 600. Tumakas sila papunta sa bato ng Rimon. So from 26,700, 26,100 lang po yung namatay. Yung 600, nakatago po sa bundok, sa bado ng Rimon. In verse 48, basahin natin yung last verse ng ating narrative. Sabi, binalikan ng mga lalaki ng Israel ang mga anak ni Benjamin at sila'y pinagtataga. Ang buong lungsod, ang mga tao, ang kawan, at ang lahat ng mga natagpuan. Bukod dito, ang lahat ng mga bayan ng kanilang natagpuan ay kanilang sinunog. So, bukod po sa 600 na nakatakas na Benjamite, wala pong pinalampas ang bayan ng Israel. Sinunog ang ari-arian nila, bata, matanda, sino man na Benjamita na kanilang natira,
ay kanila pong pinatay. At bakit? Pagkat kailangan po nilang alisin ang kasamaan sa bayan ng Israel. Hindi ba't yan ang sinabi nila? Kailangan nating alisin ang kasamaan sa bayan ng Israel. Ito po ang mangyayari kung hindi tatalikod sa kasalanan. Nakita ba natin yung kamangmangan ng Benjamin, mga kapatid? Imbis na isuko nila yung probably 40 to 50 na mga taga-Gibeya, ambis na panagutin nila iyon, anong ginawa nila? Kinonsinti yung kasalanan. At dahil kinonsinti nila, anong parusa ng Diyos sa kanila? Buong tribo silang inubos. 600 na lang yung natira, yung mga nakatakas. Yan yung kamangmangan ng Benjamin. Nag-suffer yung buong tribo nila imbis na ibigay yung mga nagkasala. Pinapakita po ng naratibo na ito yung kaseryosohan ng Diyos at ng mga tao ng Diyos sa kabanalan. At maging sa bagong tipan, mga kapatid, ito pa rin ang mandato ni Hesukristo sa kanyang iglesia. Na kung paanong seryoso ang bayan ng Israel na panagutin ang Gibeya at ang Benjamin sa kanilang kasalanan, ganun din po dapat kaseryoso tayong bayan ng Diyos, tayong iglesia sa bagong tipan, sa pakikipagtungo natin sa kasalanan sa ating kalagitnaan. At dyan tayo dadalhin ang ating ikalawang punto, pakikidigma ng iglesia para sa kabanalan. Una nating nakita, pakikidigma ng Israel sa kabanalan. Tignan natin ngayon, pakikidigma ng iglesia para sa kabanalan. Tingnan natin una yung kasagraduhan ng iglesia sa paningin ng Diyos. Kung gaano po kasagrado, gaano kabanal, gaano kadalisay ang iglesia sa paningin po ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, kung meron pong number one priority ang Diyos, ito po yung kanyang kaluwalhatian, His glory. Di ba merong love song, kinakanta to pag may mga kasal, di ba? I wonder what God was thinking when He created you, di ba? When God made you, He must have been thinking about me. Napaka-special mo naman, no? Nung ginagawa daw yung babae, iniisip niya yung lalaki. Hindi po yung biblical, mga kapatid. When God made anything, He was thinking of His own glory. Yun po ang sagot. Mababasa po natin, di ba, sa Psalm 23, verse 1 to 3. Alam natin itong salmo na to, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan, inaaki niya sa tahimik na batisan. Verse 3, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan. Napakaganda ng ginagawa ng Diyos sa atin, oh. He is our shepherd, hindi tayo magkukulang, He makes us lie down in green pastures, He leads us beside still waters, He restores our soul. Bakit ginagawa daw ng Diyos? Kasi cute tayo? Hindi po. For His name's sake, upang parangalan daw ng tao na yon ang kaluwalhatian ng Diyos. It is for God's glory. Kaya kung merong number one priority ang Diyos, hindi po kabutihan natin. Hindi po yung kaginhawaan natin. Hindi kagalingan po natin. Ang number one na goal ng Diyos, bigyan ng glory ang sarili niyang pangalan. Yun po ang number one na goal ng Diyos. So, kung number one priority ng Diyos ang sarili niyang kaluwalhatian, well, dapat itong ipamalas ng iglesia sa kanilang kalupunan. Dapat ipakita ng iglesia ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. At paano gagawin ng iglesia yan? Sa pagtanggi sa kasalanan. Sa paglaban sa kasalanan. Ano sinabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 12? Peter here is talking about the church. Iglesia po ni Hesukristo ang kausap niya dito, mga mananampalataya. 1 Peter chapter 2 verse 9 to 12. Sabi, ngunit kayo'y isang lahing pinili. Tayo daw, isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari. Watch this. Isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos. Upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Verse 10, noon na hindi kayo bayan, ngunit ngayon bayan kayo ng Diyos. Noon na hindi kayo tumatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng habag. Mga minamahal, ipinagpapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Dahil daw tayo bayan na banal, dapat daw tayong umiwas at lumaban sa mga pagnanasa ng laman. Maging marangal kayo, sabi sa verse 12, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan ay makita nila ang inyong mabubuting gawa
at tuwalhatiin ang inyong Diyos sa araw ng pagdalaw. Ito ang mandato sa atin bilang iglesia. Ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos, itanghal ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng sa pagiging banal ng ating pamumuhay. Again, si Apostle Paul sa Ephesians chapter 5, 25 to 27. Ephesians chapter 5, 25 to 27. Si Apostol Pablo nagsasalita sa mga asawa, sa mga husbands and wife, at pinakita niya anong purpose ni Christ sa church. Sinabi niya, Ephesians 5, 25 to 27, si Jesucristo na nagmamahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. So si Christ daw namatay for the church, for what purpose? Upang kanyang pakabanalin siya, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia, walang batik, walang kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya'y magiging banal at walang dungis. This is the intention, the goal of Christ for His bride. Kaya siya namatay sa krus. Ito yung kanyang goal para maiharap ang kanyang bride sa God the Father na walang batik, walang kulubot, walang dungis, banal. Church, namumuhay ba tayo in accordance sa aim na to ni Christ? Namumuhay ba tayo ng may kabanalan? O yung pagtitipo natin Sunday after Sunday, panakipbutas natin sa paggawa natin ng kasalanan 6 days before? Markado po ba yung buhay natin sa tamang testimonya na ito? Ito pong goal natin as a church, to uphold God's glory by maintaining a godly life. Ito pong din ang peligro ng pagkonsinti ng kasalanan. Tandaan natin ang bayan ng Benjamin, mga kapatid. Imbis na ibigay na lang nila yung iilang lalaki na humalay, gumahasa dun sa babae, anong ginawa nila? Kinonsinti yung kasalanan. Pinrotektahan, pinaglaban yung kasalanan. Anong parusa sa kanila ng Diyos? Inubo sila. Ito rin ang sasapitin natin, mga kapatid. If we will cherish sin in our heart, the Lord will not listen to us. Yan ang sinabi ng salmista. Sinabi ng Levita, ang warning niya dun sa pinagputol-putol na katawan, ibig sabihin nun, kung sino man ang hindi magpanagot sa Gibeya, mangyayari sa kanyang nangyari dun sa babaeng iyon. At hindi ba yun ang ginawa ng Benjamin? Hindi nila pinanagot ang Gibeya at anong nangyari sa kanila? Sila'y pinagputol-putol din sa kamay ng mga kapwa nila Israelita. Nakita natin ito sa mga nangyari sa bayan ng Benjamin. Tandaan natin, mga kapatid, hindi po tayo maaaring magkonsinti ng kasalanan sa ating iglesia. Anong sinabi ni Jesucristo patungkol sa atin? Tayo daw ay ilaw at asin ng sanlibutan. Tayo ay ilaw at asin ng sanlibutan. Ibig sabihin may patutuo tayo ng kabanalan ng Diyos. Tayo yung nagdadala ng patutuo na ang Diyos ay banal. Bilang asin tayo, ito pong ating trabaho. Pinipigil natin ang paglaganap ng kabulukan sa mundong ito. Yan ang pinag-aralan natin sa nakalipas na kabanata. Tayong asin ng sanlibutan. Tayo dapat ang tumindig sa katotohanan at huwag pumayag na lumaganap ang kasalanan sa mundong ito. Paano po mismo kung tayo yung nangangalaga ng kasalanan? Tayong inatasan ng Diyos na lumaban sa kasalanan, tayo pa yung nag-iingat ng kasalanan sa kalagitnaan natin. Sinabi ni Jesus sa Matthew 5:14-15, kayo'y ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi matatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay niya iyon sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Punto ni Christ, we are the light of this world. Wala pong nagsisindi ng kandila pag brown out tapos ilalagay sa ilalim ng table. Hindi po. Ang purpose niyan dun sa taas para matanglawan lahat. Ibig sabihin, pag nilagay mo yung candle sa ilalim ng table, gumagawa ka ng walang kwentang bagay, nonsense. Ganun din tayo, mga kapatid. If we will cherish sin sa iglesia ng Diyos, nonsense lahat ng ginagawa natin. Again, Christ, Luke 14:34-35. Mabigat yung words ni Christ dito sa Luke 14:34-35. Sabi ni Christ, mabuti ang asin. Ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Wala itong kabutihang maibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi. Kaya't ito'y itatapon na lamang. Makinig ang may pandinig. So sabi ni Christ, we are the salt of the world. Pero kung
Wala na yung alat natin, hindi na tayo lumalaban sa kasalanan. Anong sinabi ni Christ? Wala na itong kabutihan. Wala na tong silbi. Kahit itapon sa lupa o sa inidoro, sa tambakan ng dumi, wala daw tayong sense. Worthless tayo as a church. Akala ba natin magpa-function pa rin tayo as a church kung nagtotolerate tayo ng sin? No, sabi ni Christ, we are worthless. Hindi daw tayo worthy kahit ilagay sa tapunan ng dumi. Kundi dapat tayong tapak-tapakan na lamang. Dahil nawala na natin yung purpose natin as a church. Meaning walang silbi ang iglesia kung ipipikit natin ang ating mata sa kasalanan. Pero what if, mga kapatid? Let's say what if, sabihin ng Juda na, nako, nung sinabi ng Diyos na sila yung unang aahon, sabihin ng Juda, nako, Yahweh, wag naman. Huwag naman namin patayin yung kapwa namin Israelita. Huwag naman yung kapwa namin Benjamita. Malaki yung naitulong sa amin yan . May pinagsamahan kami ng mga taga-Benjamin nung nasa ilang kami. Kasama namin yan na tumanggap ng mana. Kasama namin yan na lumaban sa mga taga-Ehipto. Kasama namin nakaranas ng mga biyaya ng Diyos. Tapos papanagutin namin siya. Pwede ba, Yahweh? Wag na lang. Maaari na sa pag-deal natin sa kasalanan ng mga kapatiran, manguna sa atin yung relasyon natin sa Kanya. Na malaki ang inambag niya sa atin, na nakatulong siya sa atin. Maaring siya pa yung nagtuturo ng salita ng Diyos sa atin. Maaring malapit siya sa ating puso, tinrato natin siyang tatay o nanay, tinrato natin siyang sarili nating kapatid sa dugo mismo, pero siya'y nalaglag sa kasalanan. Hindi po pwedeng magkompromiso ang iglesia. Ganon din sa atin, PRBC, kung kukonsintihin ng ating iglesia ang kasalanan, dadanasin natin ang kapalarang dinanas ng Benjamin. Buburahin tayo ng Diyos. Yan ang warning sa atin. Naalala po ninyo si Akan sa Judges chapter 7? Anong sinabi ni Yahweh sa bayan ng Israel sa pangunguna ni Josue? Pagpasok daw nila sa Jericho, hindi sila pwedeng kumuha ng kahit na anong bagay mula sa Jericho dahil sinumpang bayan yon. Sumunod silang lahat maliban sa isa, si Akan. Nagtago siya ng mga ginto at pilak at balabal mula sa Jericho. Anong nangyari? Siya lang ba yung naapektuhan? Hindi. Buong bayan silang natalo sa gera. Apektado yung buong bayan. Anong sinabi ni Yahweh? Tanggalin ninyo ang kasamaan sa gitnang yan. Sunugin siya. Dahil bakit daw? Kung hindi daw gagawin yon, ano mangyayari? As a nation sila yung tatapusin just for the sin of one man. The same thing is true sa atin, mga kapatid. Pansinin niyo yung sinabi ni Yahweh sa Joshua chapter 7:13. Tumayo ka at sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas sa pagharap sa akin, sapagkat akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay ganito ang sasabihin. Ikaw rin, Israel, ay dapat wasakin, sapagkat may nagtatago sa inyo ng mga bagay na ipinag-utos kong wasakin. Hindi kayo makakaharap sa inyong kaaway hanggat hindi inaalis sa inyo ang mga bagay na yan. Ito rin ang mensahe sa atin ng Diyos, PRBC. Kung hindi natin aalisin sa ating kalagitnaan ng kasalanan, wawasakin tayo ng Diyos. Maaring isang tao lang ito. Maaring isang kapatid lang ito. Pero kung ipipikit natin ang ating mata, isang buong iglesia tayong buburahin ng Diyos. Sabi ni Jonathan Edwards sa kanyang Works, Volume 2, page 121, sabi niya, if you tolerate visible wickedness in your members, you will greatly dishonor God, our Lord Jesus Christ, the religion that you profess, the church in general, and yourselves in particular. So, ang dami mong dinamay. Ang dami nating dinadamay. Pag kumukonsinti tayo ng kasalanan, sabi, we will greatly dishonor God, Jesus Christ, our religion, at yung ating church, at ating sarili in particular. As those members of the church who practice wickedness bring dishonor upon the whole body, so do those who tolerate them in it. The language of it is that God doth not require holiness in his servants, that Christ doth not require it in his disciples, that religion of the gospel is not a holy religion, that church is not a body of holy servants of God, and that this church in particular hath no regard for holiness or true virtue. Sabi ni Jonathan Edwards, kung kukonsinti tayo ng kasalanan, nagbibigay tayo ng mensahe sa mundo. Yung mensahe na yon, yung Diyos natin hindi banal. Si Jesucristo hindi nang re-require ng kabanalan. Yung religion of the gospel is not a holy religion. Yung kalupunan ng iglesia ay mga kalupunan ng mga taong hindi banal.
at wala tayong pakialam sa kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos. Yan ang mensaheng pinapadala natin. Kung mag-cherish tayo ng sin. That is the message we send, that God tolerates sin. That God is a sin-inclusive God. That He is a sin-affirming God. And we make Yahweh no better than Satan. Kung yan ang gagawin natin. At madalas, pag nag-exercise tayo ng church discipline, pag nagiging masikap at masigasig tayo sa pagpapanatili ng kabanalan at umahantong ito sa excommunication o church discipline ng isang kapatiran, anong accusation sa atin? Grabe naman yan church na yan, napaka-unforgiving, napaka-unloving, hindi marunong magpatawad. You think it's unloving to place a member into church discipline? Unloving? Nasundin yung sinabi ni Jesus sa kanyang salita? Ang unloving po yung pipikit tayo at hindi tayo magde-desire na magsisi sila sa kasalanan nila. Halimbawa, meron tayong kamag-anak na nasa loob ng isang gusaling na susunog. You think it's unloving na hindi ka sumigaw sa tugatog ng baga mo at sabing lumabas ka dyan, nasusunog yung gusali. Mamamatay ka. Hindi. Pakita natin pagmamahal sa kamag-anak natin na yun sa pagbibigay ng babala sa kanya na kung hindi siya lilisan doon ay siya'y mapapahamak. Right? Kung hindi tayo magpa-practice ng church discipline, it is unloving to God. It is unloving to God. So hayaan natin na meron tayong accusation na unforgiving and unloving ang church discipline. Well, sabihin na nila yon. Ayaw natin maging unloving sa Diyos mismo. Pansinin natin, lahat ng kumunsinte, sa naratibong nabasa natin, lahat ng kumunsinte sa Gibeya, winasak ng Diyos. Wawasakin din tayo ng Diyos, mga kapatid. God will purge us as well kung kukonsinti tayo sa kasalanan. Pero anong pinakamabigat na babala ni Jesucristo from His Word if we will tolerate sin? Look, Revelations chapter 2 verse 5. Kausap ni Jesucristo dito yung iglesia ng Efeso, the Ephesian church. Revelations 2:5. Sabi niya, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang inyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. So pinagsisisi sila ng Diyos, tinutulak sila na mag-repent. Bakit daw? Kung hindi sila magre-repent, anong gagawin? Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. God will remove the lampstand sa ating iglesia. Yan ang pinakamabigat na warning. Gusto ba natin ito mga kapatid? Tanggalin ng Diyos ang ilawan niya sa PRBC? Na mayroon tayong mga Bible study na walang conversion, Bible study na walang gospel message, mga prayer meeting na gagawin na lang nating idlipan sessions, mga ministerial efforts na nauuwi lang sa paggastos at pagpapagod ng mga dumadalo rito, mga street preaching natin na nag-iingay lang tayo sa ating mga Bluetooth speakers, o mga awitan natin ng himno sa iglesia na hindi naman bukas sa ating puso at pagandahan na lang ng tono. Mga fellowships natin na humahantong sa siraan sa isa't isa, pagchichismisan. O kaya kung mag-usap man tayo ng theology, nagpapadunungan tayo sa isa't isa. Mga pulpit preaching na matabang, walang sustansya, hindi nagbibigay ng nourishment sa ating mga kaluluwa. Ito ang babala sa atin mga kapatid. Tatanggalan tayo ng ilawan ni Jesucristo pag magpapanatili tayo ng kasalanan. Tayo magiging isang pagtitipon. Hindi na iglesia, kundi isang pagtitipon na lamang na walang liwanag, walang pagsama ng banal na Espiritu Santo. Wala si Jesucristo sa ating pagtitipon. Pagkat hindi namamalagi ang presensya ng Diyos sa lugar kung saan nagahari ang kasalanan. Kaya seryosohin natin ito mga kapatid. Kung paano sineryoso ng bayan ng Israel ang pag-deal sa sin, sa pag-uphold ng glory ng Diyos by maintaining His holiness. Nawa ganun din ang gawin natin as a church. Kaya nawa ipaglaban natin ang kabanalan mga kapatid bilang pagtatapos. Let us fight for holiness. Ipaglaban natin ang ating kabanalan, ang kabanalan ng iglesia. 2 Corinthians chapter 5, 20-21, anong sinabi ni Paul? We are ambassadors of Christ. It is as though God is making an appeal through us. We are ambassadors of Christ. You and I are ambassadors of Christ. Si Kristo ay banal. Siya'y walang kasalanan. At sinasalamin natin siya. Tayo'y representante ni Jesus.
tayo din ay mamuhay sa parehang paraan. Let us fight for holiness. At wag natin kailanman mamaliitin ang kasalanan. Kanina bago tayo dumako sa sermon, inawit natin yung hymno, stricken, smitten, and afflicted. Merong magandang line dun eh. Sinabi nung manunulat, you who think of sin but lightly. Sabi niya, ang kausap niya dito yung mga nang mamaliit sa kasalanan. Sabi niya, you who think of sin but lightly, nor suppose the evil great. Here may view its nature rightly. Here its guilt may estimate. Gusto ba natin maintindihan kung gaano kabigat ang kasalanan para seryosohin natin? Sabi niya, mark the sacrifice appointed, see who bears the awful load. 'Tis the word the Lord's anointed, Son of Man and Son of God. Pansinin niyo sinong sumalo ng kasalanan, si Hesus Kristo. Many hands were raised to wound him, none would interpose to save, yet the deepest stroke that pierced him was the stroke that justice gave. Gaano kaseryoso ang kasalanan? Kasalanan ng pumatay kay Jesus. Kasalanan ng pumatay sa ating tagapagligtas. Sabi ni Charles Haddon Spurgeon sa kanyang sermon na Till He Comes, sabi niya doon, for I saw that mine was the hand which made the hammer fall and drove the nails that fastened the Redeemer's hands and feet to the cruel tree. My conscience felt and owned the guilt and plunged me in despair. I saw my sins, His blood had spilt and helped to nail him there. Sabi ni Charles Spurgeon, nakita daw niyang sarili niyang kasalanan na siyang mismong nagpako kay Hesus Kristo sa puno. Siyang mismong nagpako kay Jesus sa krus. Nakita na ba natin ang ating kasalanan na siyang mismong nagpapako kay Jesus? Sana makita natin na ganito ang ating mga kasalanan, mga kapatid, nang sa ganun seryosohin natin at itulak tayo nito na mamuhay ng may ng may kabanalan. Magsikap tayo sa bagay na ito. Ngunit kung wala ka kay Kristo, malamang tingin mo sa kasalanan ay pagkakamali lang. Error lang, just a flaw in your character. No. The wages of sin is death. Hawakan mo yung kasalanan sa puso mo, hahantong ka sa walang hanggang kamatayan. Ganon kabigat ang kasalanan. Hindi lang yan flaw in your character. Pero hindi ka iniwan ng Diyos na walang pag-asa. Tinatawag ka ng Diyos na magsisi. May kapatawaran sa lahat ng kasalanan mo kung ito'y aaminin mo sa Diyos. Lalapit ka ng may pagsisisi sa Kanya. Ibibigay ni Hesus Kristo ang Kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa iyong kaligtasan. At mawawala ang galit ng Diyos sa iyo alang-alang ginawa ni Jesus sa krus. Ang aking panalangin, may God keep us, keep PRBC from sin. May God keep our soul from sin. May God spare us from sin, from the sin of imitating this world and its fading passions. May God keep the faith of the PRBC brethren alive mula ngayon hanggang sa pagdating ni Hesus Kristo. Let's pray. Amin Diyos, nakita po namin ang kaseryosohan ng kasalanan mula sa iyong salita. Ang kasalanan, O Diyos, ang siyang magdadala sa amin ng eternal na kapahamakan. Ang kasalanan ang siyang nagpako sa aming blessed Savior sa krus. Tulungan mo kami na iwaksi ito, O Diyos. Tulungan mo kami na mamuhay na karapat dapat bilang mga ambassadors ni Hesus Kristo. At nawa, O Diyos, sa aming mga kaibigan, sa aming mga anak, sa aming mga teens, sa aming mga mahal sa buhay, mga bisita namin na wala pa sa iyo. Nawa, bisitahin mo rin sila ng kaligtasan, O Diyos. Tulungan mo po silang magsisi. Pakita mo sa kanila ang kanilang kasalanan at makita nila si Hesus Kristo na pag-asa sa mga taong makasalanan. O Diyos, dinadalangin ko po ang iglesia ng PRBC. Huwag niyo pong hayaan, O Diyos, na umibig kami sa kasalanan. Huwag niyo pong hayaan kumonsinti kami sa kasalanan. Natatakot kami, O Diyos, na alisan mo kami ng ilawan. Nais namin, O Diyos, we long na every gathering, ang presensya ni Hesus Kristo ay narito sa aming kalagitnaan. Nais namin na lagi kang malugod sa aming mga pagtitipon, mabigyan ka ng walhati. Nais namin ang banal na Espiritu ay malayang kumikilos sa aming iglesia pagkat ina-uphold namin ang kabanalan mo, O Diyos. Nawa, O Diyos, ito ang mangyari sa aming iglesia. Salamat sa grasya mo, O Diyos, at inaamin namin na hindi namin kaya ang lahat ng ito, malibang bigyan mo kami ng kakayanan. Sa iyo ang kapurihan at ang kabanalan, kaluwalhatian, alang-alang sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.